Oh, pakinggan din naman natin 'to. Itong sagot ni Romualdez. Pilit na pilit daw yung yung mga sa kanya. Putang ina, talagang pilit na pilit. Pilit na pilit ang emosyon mo ngayon. Sigurado ako baka putang payat-payat mo na. Taki mo lahat ginawa mo, no. Binayaran mo pa yung mga sundalo. Binayaran mo lahat ng Pilipino, tapos putang ina ganito lang pala mangyayari sa Ilang taong ka palang nasa kapangyarihan, putang ina sinusuka ka na ng mga tao, hindi ka pa nagiging presidente, putya ayaw na nila sa'yo. O, pakinggan natin, sagot nitong magnanakaw na si Romualdez. Di umano. Yan naman ang giniit ni dating House Speaker Martin Romualdez sa muling pagkakabanggit sa kanya sa pagdinig ng Senado na kumikbak umano sa flood control projects. Pati ang iba pang nadawit, umalma. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Valdez. Pinalagan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga paratang sa kanya ng dating Putang ina, hindi na makaakyat, oh. Sobrang bigat ng bulsa ng gago, oh. Hindi na makaakyat ng hagdanan ng gunggong, oh. Putang ina, saan mo dadalhin pera na yan? Ha? Kaya mo lunukin lahat yan? Putang ina mo, kahit na gaano karami yung pera na yan, hindi yan dadagdag sa assets mo. Sa impyerno ka mapupunta. Kahit gaano karami pera mo, hindi kang magiging kasing yaman ni Villar. Si Villar, dinaan niya sa maayos yung pagiging mayaman niya. Ikaw, putang ina ka, nagmamadali ka? security detail ni Congressman Zaldico na si Orly Guteza na may idinedeliver sa kanyang maleta ng pera. Oh, di ba paparangalan ng mga congressman to? Pinakamagaling daw na speaker. Putang ina niyan. Saan ka makakita ng speaker na may spokesperson pa? May spokesperson pa yung Congress. May spookin ng ina nyo, puro kay spokesperson. Mga gunggong kayo. Na kickback umano sa mga flood control project. Git ni Romualdez, ang testimonya ng testigo ni Senator Rodante Marcoleta ay isang katha lamang. Desperado na raw itong hakbang para iugnay siya sa kickback scheme na wala naman daw talaga. Ay na kahit na, sabi nga ang baho, kahit anong cover up mo, kahit anong takpan mo, takip mo, putangin na maaamoy yan. Mabaho yan, sir. Lalabas at lalabas yan. Hindi man ngayon, lalabas at lalabas yan. Oh, ayan kita mo. Alam mo, sabi nga tayo ang binaha. Pero puta sila naglimas Ano nilimas nila? Yung bahay? Hindi, yung pera nilimas nila. Ang mga hinayupak na ito, tangina, yung mga anak nito nag-aaral pa sa abroad, kaya palang yaman-yaman kaya pala meron pang mga polo club itong mga ulol na to. Mantakin mo tayo mga Pilipino, makapag-basketball lang, masaya na. Putang ina sila polo. Anong putya, sobrang yaman nila. Pati yung sports nila pang out of this world. Ganyan ka itong mga to. Tapos ang sinasabi niya dito, malabo yan kasi yung bahay ko na yun, ginagawa. Anong pake, bahay mo yun Tsaka sinabi ba nung kanina nagsabi na si Aguado, sinabi niya ba na siya karpintero sa bahay na yun o yung bahay na yun malinis na malinis, puro muebles? Wala naman siya sinabi. Basta ang sabi niya, dinadala nila sa bahay mo. Nilalapag nila tapos yung tao mo na yung kumukuha. Hindi naman nila sinasabing pumasok. May mga construction worker doon. Ano naman? Di syempre, itataon niyo yung pagpunta ng mga tao na wala yung construction worker. O kaya ipaki-clear niyo yung area. O walang tao doon sa area na yun. Tanginin yan. Anong klaseng rebuttal yan? So kung ginagawa yung bahay mo, bawal lang pumasok doon. May mga tao nga doon So ibig sabihin, di bawal pumasok. Tsaka bahay mo yun Kung inutusan mo itong mga tao na to na pumunta ron, kung yun ang usapan nyo, doon magtagpo, doon kayo magtatagpo kahit na tunnel yan, kahit sa Africa pa yan, kahit sa Inidoro pa yan, basta sinabi nyo doon magtagpo, kahit ano itsura nun, ginagawa o hindi, bakit? Sa ginagawang bahay, hindi pwede drop by ng maleta? Yung bahay na yan, renovation lang naman yan, renovation, di naman yan gibang-giba. Tsaka kompleto yung address, pati yung isang bahay mo, alam Yung bahay mo nga, ito matindi yung Michael Yang, inuugnay nila sa mga Duterte. Putang ina niya, kaibigan pala niya, binili niya pa yung bahay. Paano mo i-deny yan? Paano kung yung bahay na yun, sa'yo talaga yun, tapos si Michael Yang may-ari Alam nga naman, sa galing mong yan, di mo alam na siya may-ari nun? Wala ka na dito, Romualdez. Sukol ka na dito. Kung yan lang ang rebuttal mo, na yung bahay mo, ginagawa, at hindi pwedeng maglapag ng maleta ron. Bakit? Swimming pool ba yung bahay mo ron? Buong swimming pool ba yun? May tubig ba yung buong bahay? Hindi ba pwedeng ilabas yan pagpasok ng gate, ilapag yan doon, tapos dadalhin na sa'yo?
Pwede naman na yung bahay na yun, kaya mo pinapagawa, baka nagpapagawa ka ng malaking vault doon. Doon mo ipapasok siguro, baka pagkalaki-laki ng vault doon, baka yung vault doon talagang kahit lumubog ang buong Pilipinas, hindi mababasa ng tubig yung pera sa loob. Hindi ba? Hindi mo masasabi. Ikaw ba, ready ka ba na ipa-check yung bahay mo na yan? Tinaasan nyo na nga yung mga bakod, di ba? Para hindi na makita yung loob. Pilit na pilit daw yan. Nanahimik nga raw siya bilang respeto sa proseso. Gago, kaya ka nanahimik kasi alam mo. Kaya ka nga nag-resign kasi tinanggal ka. Alam mo yan, nung lumabas yung pangalan ni Zaldico, akala mo nung inilaglag nyo si Zaldico, safe na kayo? Hindi. Alam ng taong bayan, ikaw ang amo ni Zaldico. Ang daming mga interview ni Zaldico. Sinong mga kaibigan mo? Si Suarez, si Dong Gonzales, si Romualdez. Yung mga kaibigan ko. Putya, kaibigan nyo eh. Magnanakaw yung kaibigan nyo. Tapos kayo, hindi. Pero dahil daw nadawit ng pangalan niya sa kontrobersya, lalaban daw siya. Pero may ebidensya. Git pa niya, kahit kailan daw, hindi siya nagnakaw. Ala nga naman, aminin mo. Di tapos na kaso. Katulad nga na sinasabi ko, hindi ka nagnakaw ng bilyon-bilyon para makulong. Nagnakaw ka ng bilyon-bilyon, ewan ko lang kung sugapa ka talaga na yung bilyon na yan sa sarilinin mo. Part of it mapupunta sa pagpapahaba-haba hanggang sa makalimutan na ng taong bayan tapos acquitted yan. Alam na namin yan pero ngayon pa lang sirang-sira na kayo at buong angkan ninyo. At part na kayo ng history ng corruption sa Pilipinas. Ilang taon na lang naman ang itatagal ninyo sa buhay ninyo ano na yan, bonus na yan. Ng pondo ng bayan, hindi niya raw kailangan ng perang galing sa masama. Ba't ka gumagawa ng masama? Hindi mo kailangan ng perang galing masama, bakit kinukuha mo yung pera na yan? Walang kriminal na aamin na kriminal siya. At tulad ng lagi kong sinasabi, pumunta ka sa lahat ng kulungan sa buong Pilipinas. Sige, kahit kulungan sa ibang bansa, puntahan mo na rin. Lahat ng nakakulong pag tinanong mo, may kasalanan ka? Wala, biktima ako. Wala, self-defense lang yun. Wala, kaya ako nagnakaw kasi gutom yung pamilya ko. Wala, hindi ko ginawa yan. Hindi ko ni-rape yan. Wala, hindi ko. Ganun yan. Lalaki, pagka nahuli ng babae, aamin. Yung babae, pag nahuli ng lalaki, aamin. Hindi aamin yan. Putya, magkakamatayan, hindi aamin yan. Maghiwalay na lang tayo, hindi ako aamin. Ganun ang style ng mga, that's human nature, sir. Lalo na kung, kung criminal ka talaga, putang ina, hindi ka aamin. Sa laki ng pera na ninakaw mo, aamin ka. Pag inamin mo na magnanakaw ka, di pinasoli sa ilat yan. Diba? Nakakuryente dito si Boying. Kuryente si Boying dito. Kuryente si Lacson. Nakakuryente si Tito Soto. Sama ng loob ni Tito Pinoproteksyonan niya to ngayon lumabas. Live, naka-live pa naman. Gusto pa naman na nilang tapusin. Nakita niyo yung Congress, tinapos na yung investigasyon. Kaya tinapos na ng Congress yung investigasyon. Hindi na nila makontrol yung mga ebidensya Hindi na nila makontrol yung mga testimonya ng mga pinapatawag nila Nabibisto na sila Lumabas yung pangalan ni Zaldico. Kaya sabi na, itigil na natin to. Gago, lalabas kayo lahat dito. Kapag tinuloy natin yung hearing dito sa Kongreso, nagpatawag ng tao, putang ina nyo, maubos tayo lahat, magdanakaw tayo lahat dito Sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba tayo pinaka-corrupt, tapos nag-iimbestiga tayo, di ba? Sinabi na sa inyo yan Sinong mag-iimbestiga sa mga magnanakaw? Yung magnanakaw din? Oo, di ba dapat ang mag-iimbestiga sa magnanakaw, yung hindi magnanakaw? Pinagpatuloy nyo pa rin, nag-imbestiga kayo, nakakuryente kayo, lumabas yung mga pangalan na pinoprotektahan nyo. Papunta na sa inyo. Kaya sabi ni Ridon, tigil na natin yung hearing, ipaubaya na natin sa ICI. Bakit? Kasi yung ICI, executive yun, session na yun. Wala tayong maririnig. Hindi natin alam kung ano nangyayari investigasyon. Lalabas na lang yung kanilang resolusyon. Hindi katulad nito, naka-live, nakikita bawat mali, hindi mo pwedeng i-deny. Ito kanina, kung halimbawa, si Marcoleta pinakita niya muna kay Lacson yung testimonya nito ni sino yun? Ni Marines. Sir, ito po yung meron akong testigo ito yung niya. Pag nabasa ni Lacson yun, sa tingin mo papaharapin ni Lacson yan kanina? Hindi, 'di ba? Kasi na caught up siya ni Marcoleta. Marcoleta ay Senator Lacson kasi ganito.
Meron kasi lumapit sa akin, magsasalita din daw siya. O sabi ko, panotaryo mo muna. O nandito siya ngayon, pwede ko ba siyang tawagin? O puta si Lacson, kasi sabi ni Lacson, wag muna. Bago mo tawagin yan, gusto ko munang makita ano yung testimonya niya. Oh, ba't ganun? Masisira si Lacson masyado nun. Oh, ba't ganun? Ba't mo titingnan kung ano yung testimonya niya? Hindi ba pwedeng sabihin niya tapos gisahin natin siya, tingnan natin kung totoo o hindi, regardless kung sino yung papangalanan niya. Akala ko ba wala tayong sinasagasaan? Wala na, ano na si Lacson kanina. O sige, patawag mo. Hindi alam ni Lacson eh. Yung sasabihin nitong Marines, putang ina niya, nung lumabas yung mga pangalan, putya parang binuhusan sila ng malamig na tubig ni Tito Soto eh. Tang ina nga sila, hala, pukin ng ina, paano na to? Tayo ang galing mo talaga, Marcoleta. Putang ina, ang galing-galing mo. Ang galing-galing mo, Marcoleta, buwisit ka. Pumalag din si Congressman Eric Yap na idinawit din ni Guteza na nagdelete Putang ina mo, Eric Yap. Sabi ni Duterte, nung panahon pa lang niya, pukin ng ina mo, kawatan ka na. O, hinayo pa ka. O, tapos didimanda nyo na naman kami, libel. Hindi, nagre-react lang kami rito. Sabi dito, magnanakaw kayo eh. O, daw ng pera sa bahay ni Ko. Git niya, hindi siya tumanggap o nag-utos na maghatid ng pera kaugnay ng mga flood control project. so sino yon? Hindi ikaw yung multo yon. Doppelganger mo yon. Ganon, kagibunshin mo yon. O, sino yung nakita doon nung sundalo? Puta, hindi ka naman kilala nun. Miski ako, pag nakasalubong kita, hindi kita kilala eh. O, paano niya malalamang ikaw yun kung hindi ka kilala? Tangina, tiga Benguet pa to. Oh, Solid North. Oh. 'Di ba? Mga kalyado ni Bongbong, mga Ilocano, agbyag ti Ilocano, kininayo. Puros kayo mga kawatan talaga. Oh. Wala raw itong katotohanan. Kung magkakaroon ng pagkakataon, haharapin daw niya si Guteza pero sa tamang forum daw kung saan marerespeto ang kanyang mga karapatan. Yan, bigla kayo nagkaroon ng karapatan, bigla niyong gusto ng respeto. Tanginan nyo, pero kung makatrabaho kayo sa mga Duterte, wala kayong respeto. Gusto nyo, irespeto yung mga karapatan ninyo. Si Pangulong Duterte, pinatapon nyo sa ibang bansa, walang kaso sa Pilipinas. Okay nang ina nyo. Gusto nyo lang pagka yung pabor sa inyo, yun lang gusto nyo. Dapat sa inyo nga, putang ina, kurutin hanggang mamatay. Si Senator Chis Escudero iginiit na mukhang may planong siraan ng Senado at mga senador para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga Isa ka pa. Oh, tang ina, kaya pala yung asawa mo kung saan-saan nagpupunta. Oh, wala namang project. Mayaman yun. Hindi, mayaman wag niyong ganunin si Lab Anyover ha. Hindi si Lab Anyover yun. Si Lab Evangelista. Si Heart Evangelista. Oh, wag niyong yun si Heart Evangelista kasi yung mayaman naman talaga yun bago pa sila nag-asawa ni Cheese. Pero ikaw, Cheese ha. Kaya pala may Bilya Escudero ha. Hindi, mayaman na rin to si Cheese. Kaya lang, pagtanggol mo yung sarili mo, sir. Di pwedeng deny ng deny. tunay na sangkot sa katiwalian. Sabi ni Escudero, bakit puro senador ang itinuturo? Bakit daw hindi binanggit ni Bernardo sina Congressman Martin Romualdez at Zaldico? Magsasampa raw siya ng reklamo laban kay Bernardo dahil wala naman daw basehan ng mga paratang. Nagulat at ikinalungkot naman daw Utangin na ka. Ganyan pala kayo sa Makati. Nagulat ka pa at nalungkot, putang ina yung di ba, binisto ka ni Cayetano diyan sa ginagawa mong yung sa project ng building ng Senado, tangina niyan. Tingnan mo. Yung Senado, yung building nila, ang tagal, hindi pa natatapos. Bakit? Pukin ang ina niyan. Puros pagnanakaw ang ginagawa ng mga senador na naaatasan na mag-budget diyan. O, isa to si Nancy Binay, isa sinisita ni Cayetano nung nakaraan, hindi ba? Hijack niya si Cayetano. O, yung pala, putsang ina. Pero maliit lang ninakaw nito, 35 million lang. Yabang-yabang nyo. Makasalita kayo mga Binay kayo putang ina. Tinan mo yung kapatid mo, plunderer. Yung tatay mo may kaso rin ganyan. Nasabi ko nga sa inyo, the fruit does not fall far from the tree. Kung anong puno, siya rin bunga. Walang iyakanan si Binay ha. Ang yaman-yaman mo na, hindi ka makabiling skincare. Hindi mo man lang mapaputi ang liig mo. Tsaka yung kutis mo. Ang dami-dami mo na palang pera. Pero pero patunayan mo wala kang kinalaman dito ha. Ilan Binay na ang nasangkot sa anomalya. Ikaw, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, isa na lang si na lang.
Yung dating mayor, tumakbong senador na natalo. O yun na lang, Binay na yun ng wala pang bahid, ha? Baka may miya niyan. Ni dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay ang pagdawit sa kanya sa anomalya. Wala raw itong katotohanan. Ginagamit lang daw ang pangalan niya para malis ang atensyon sa mga totoong dapat panagutin sa issue. Paano kang ginagamit, Binay? Paano kang ginagamit? Tangina, kahit naman lasing kami, walang gustong gagamit sa'yo. Hindi, I mean, sino ka ba? Talo, mayor ka lang. Bakit ka gagamitin? Hindi ka naman significant. Wala ka namang importanteng posisyon. Bakit ikaw? Dapat magbigay ka. Kasi yan si Bernardo, ex-boyfriend ko yan. Utangin na niyan. Dapat ganun, di ba? Wala eh. Hindi ko rin magets. Paano si Nancy Binay ginagamit lang siya para malis ang issue. Ba't ikaw? Executive Secretary Lucas Bersamin naman, mariinding pinabulaanan ng paratang na may naghatid sa kanya ng 15% na kickback. Nako, isa ka pa, Lucas Bersamin. Nang ina, kaya pala, kawatan ka din, ha? Di umano. 15% ha, putya, lakas. Tiyang ina, sige. Sinong amo ni Bersamin? Si Bongbong. Sinong amo ni Romualdez? Sinong pinsan niya? Si Bongbong. Sabihin niyo, walang kinalaman si Bongbong. Sige, putang ina niya na. Sinasabi ko sa inyo, ang gagaling nyo kasi. Ang gagaling nyong magturo. Yung pala, kayo yung mga kawatan di umano. Para sa 2.85 billion pesos na proyekto. 2.85, 15%. Putang ina niyan. 2.85, putik yan, kulang-kulang 300, 400 million yun. Bersamin, ang dami nun. Ang tanda mo na. Kahit ibili mo ng sangkatutak na insulin yan, hindi na mawawala yung diabetes mo. Walang hiya naman, Walang kinalaman ang Office of the Executive Secretary sa paglalaan ng pondo para sa mga proyekto ng DPWH. Little president ka eh. Pagka little president ka, ay na para kang presidente in the absence of the president, ikaw. So, pwede mong ipaano sa kanila, pwede nga ikaw ang front ni Bongbong na wag mo i-diretso sa akin sa'yo para sa paper trail. Ang tindi mo, Bersamin Habang si DepEd Undersecretary Trajiv Olivar na pinangalanan din ni Bernardo, itinanggi ang paratang. Sige, lahat kayo itanggi nyo. Ikaw naman, ano naman ang dahilan mo? Sabihin mo rin na ginagamit ka para ilisang issue. Puta, hindi ka nga kilala eh. Hindi ko nga kilala kung sino ka. Ngayon nga lang kita nakita eh. Ba't ka gagamitin para malihisang issue? Sabihin mo, kasi yan si Binaventura. Ex-boyfriend ko yan. Putang inang yan. Kinakalat ko maliit yung titi niyan. Kaya galit na galit sa akin yan. Mga ganun, dapat may dahilan ka. Hindi yung... hindi totoo yan. Ba't ka naman niya papangalanan? Daro siyang humarap sa anumang investigasyon, pero mag-leave of absence daw muna siya. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng iba pa mga dinawit ni Bernardo. Nagbabalita mula sa front. Palakpakan.